Mamata kayo! Kuha ang cellphone video na ito sa Domingo B. Flores District Hospital sa Pampanga. Maririnig mo talaga yung panic ng medical staff dahil pinasok na yung loob ng ospital ng tubig. Nag-iisang public hospital pa naman daw sila sa ika-4 na distrito ng Pampanga at kada araw mahigit 100 pasyente ang kanilang tinitignan o ginagamot. Taong 2004 nang magsimula raw lumubog ang ospital. Nagsimula sa labas hanggang sa tuluyan ng pinasok ang loob ng pasilidad. Para mabawasan ang tubig, gumagamit na sila ng water pump. Itong naka-flash dito sa phone is ito yung sa ano natin sa pinaka facade ng hospital natin, no? Meron kasi kaming mga submerged na water pumps doon para mas mabawasan yung impact ng flooding sa loob ng hospital. Pero pati yung mga yon during mid-July, hindi nakayanan yung level ng tubig na pumasok sa hospital namin. Sa ilang pagkakataon, mas tumataas pa raw ang tubig gaya na lang ng video na ito nakuha noong July, kung saan nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng ospital. Nilagyan na nila ng mga sandbag ang entrada ng ospital para mapigilan sana ang pagpasok ng tubig, pero inabot pa rin daw sila ng baha. Actually, meron na ho kaming dito, parang ginawa na mini dam, no? Kasi parang ito yung courtyard or parang sentro ng hospital. Then, doon kasi naiipon yung tubig, pero pag umaapaw na, pupunta dito yan sa mismong ng hospital natin, no? Naglagay na sila ng doon ng parang concrete barriers, pero pati yun natitibag sila. Paghupa ng tubig, tulong-tulong ang mga healthcare workers sa paglilinis at paglilimas ng tubig. Pero ang problema, marami sa kanilang mga gamit unti-unti nang nasisira dahil palagi raw nalulubog sa tubig. Mga nasira natin, no, or rendered unusable, mga IV fluids, mga pangswero, no? Kasama din dyan yung mga metal charts, mga paglagyan ng charts ng pasyente. Some files ng pasyente, yung mga admission files nila na tangay din ng tubig, no? Ang mga nasira pa natin dito are yung mga hospital equipments natin, especially sa dental, kasi ang dental namin sa ground floor lang sila, na soak and submerged din siya. Yung mga gamot na yon, na-report din sila, no? Kasi hindi namin sila magamit, no, dahil nga nababad sila. Ayaw naming sumugal na kahit nasabihin namin hindi siya expired, pero na-expose siya sa elements, unfavorable elements and unfavorable storage. Ipinakita rin sa amin ni Dr. Nathaniel Mercado ang iba pang pasilidad sa kanilang ospital. Papunta tayo doon sa parang sentro ng complex ng hospital, no. So ito kasi yung ER, ito yung parang usual entrance ng mga pasyente and also some of our employees. This is the admitting section, no. So ito po yung ng hospital natin. Parang sentro ng hospital natin, no. Dito po yung ating laboratory and also yung sa imaging natin. Pero kadalasan sa dulo, 'di ba, yung ating respiratory wards, no. Kasi po divided po yung mga wards natin into section, pero majority po nito is nagkakatubig po sila. Kapansin-pansin din ang marka ng tubig mula sa pader ng ospital. Ang ilang kagamitan, kinakalawang na rin. Ito po yung isa sa mga inano namin kasi po merong po dyan, umuusbong po ang tubig po dyan kapag nag-high tide po tayo. No? Kaya po yung pong mga yan, pinapakumpuni po namin sila para at least kung magkakaroon man ng tubig, to at least man lang ma-minimize and ma-mitigate yung effects nito po sa amin. Sa mahigit 1 dekadang paglubog ng komunidad, sanay na raw ang mga healthcare workers sa ganitong sitwasyon. Actually, dito kasi sa hospital namin, naging prepared na yung mga tao. So kapag alam nila na magkakaroon na ng bagyo, automatic dala na nila yung mga PPE nila. Pag mag-duty sila, hindi lang boots dala nila, pati tsinelas. Pero malaking hamon pa rin daw kung paano sila makakapagbigay ng maayos na serbisyo para sa mga pasyente. Lalo pat nito lang nakaraang taon, isang pasyente ang kinailangan pang isakay sa bangka para mailipat ng ibang ospital habang naka-intubate.
Lubog na nga sa baha, dagdag pa sa problema nila ang kakulangan sa kama ng ospital. Lagpas sila ngayon sa kanilang bed capacity. So imagine, 25 bed per nako-confine sa atin is nasa 50, 51. So we are operating at 200% capacity kadalasan. Yes. Lagi kami tinatanong ni Gov, lagi niyang sa amin is sa Makabebe, no? Kung meron lang lupa pa na mahanap na pagtatayo ka ng hospital, patatayuan ko kayo. It impairs yung aming healthcare delivery. So, nakakalungkot, no? Kasi sa ganito, hindi lang yung manpower ko yung affected. Hirap silang pumunta dito, no? Hirap din silang makaalis. Sa probinsya ng Pampanga, nagpatayo ng 293 flood control projects sa iba't ibang bahagi ng probinsya. May kabuang halaga ito na 14.5 billion pesos. Pero ang ilan sa mga proyektong ito, ayon sa mga residente, hindi naman daw nila nararamdaman. Kung tutuusin, may ibsan sana ang pagbaha sa ospital ni na Dr. Mercado at sa komunidad dahil meron namang ipinatayong flood control project. Mahigit 8 kilometro lang ang layo mula sa kanila. Pero para sa mga residente sa lugar, tila hindi naman naging epektibo ang proyekto. Sa dokumento mula sa DPWH, sinimula ng construction of dike, Barangay Bebe, Anak, Masantol to Barangay San Esteban, Macabebe, Pampanga noong July 2024. At October 2024 naman ang original contract expiry date. Mahigit 9.2 million pesos naman ang original contract cost ng proyekto. Ang contractor ng proyekto, N22 Construction and Trading. Nakasaad din sa dokumento na 100% completed na raw ito at na-disburse o nabayaran na rin ng buo ang proyekto. Ayon sa kagawad ng barangay na si Pablo Manansala, matagal na raw na tinitiis ng mga residente ang matinding pagbaha sa kanilang lugar. Talagang malaki ang tubig dito. Aros hindi kami natulog, tinitingnan namin yung mga ito, katulad nito ngang delikado. Ito lang ang pinaka-critical itong nangyari sa buhay namin dito sa itong taon na ito, yung biglang lumaki ang tubig. Nagpadala kami ng sulat sa contractor para kunin ang kanilang panig. Sa written statement na ipinadala ng contractor sa reporter's notebook, sinabi nilang naipatupad nila ng maayos na inspeksyon at nakumpleto ang proyekto batay sa programs of work, plano at specification ng DPWH 1st Pampanga Engineering District Office. May itinuturo ang mga residente na isa pang proyekto na hindi pa rin tapos. Isang tulay na mag-uugnay sana sa mga bayan ng Macabebe at Masantol. Ito yung mga dokumento na nakuha namin mula sa DPWH. At nakalagay dito na yung proyekto nagkakahalaga ng 47 million pesos. Sinimula nito noong March 2024 at may original completion date ng September 2024. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos. Santo Cristo Construction and Trading Inc. ang contractor ng proyekto. Pinadalhan namin ng sulat ang contractor ng proyekto para tanungin kung bakit hindi natapos ang proyekto. Pero wala silang sagot sa amin. Dahil inabandona ang tulay, mga bangka ang naging pangunahing transportasyon ng mga residente rito. Maapektado kami dito, hindi natuloy yung trabaho nila dito sa pagpunta namin sa bayan. Halimbawa, yung mga taga-barangay San Esteban, nagbabangka pa dito, papuntang bayan. Ang nagagastos po nila ay napakalaki sa pamasahe lang. Magmula barangay San Esteban hanggang dito, 150 na. Tapos pagdating dito, magta-tricycle pa silang papuntang bayan, another 150 na naman. Di kalayuan sa hindi natapos na proyekto, isa pang project ang kasalukuyang ginagawa. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, February 2025, sinimula ng construction of San Esteban Bridge, Phase 3, Macabebe, Pampanga. Ang kontraktor, St. Timothy Construction Corporation, na pagmamay-ari ng mga diskaya. Ang halaga, mahigit 137 million pesos. January 2026 sana ang target matapos ang proyekto.
Pero nakasaad sa dokumento na terminated na ang proyekto matapos ma-blacklist ang kontraktor. Ayon sa municipal engineer ng Macabebe, Pampanga na si Engineer Lorenzo Vicente, malaking bagay ang pagpapatayo ng mga daan at tulay sa kanilang bayan para maabot ang mga residente na nasa coastal areas. Hindi siya tuloy-tuloy. Pa-ini-initial siya. Initial dito, initial doon. Nandyan na yung mga piece na yon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin magagamit. Hindi ko pa na-total yung kabuuan, pero ang laki na ng budget na naibaksak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin magamit doon sa area doon.